Sa ibang balita, kasalukuyang binabagtas ng bagyong Francisco ang karagatang sakop ng southern eastern Luzon sa bilis na 1,325 kilometers per hour. Magpapawalan kaya ito? Alamin natin kay Pag-asa weather specialist Dan Villamin. Dan? Magandang tanghali, Sir Rod, at sa ating mga taga-subaybay dito sa PTV4. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Francisco kaninang alas 10 ng umaga sa layong 1,170 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, pero starting today, makakaranas na tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ng nasabing bagyo at yung epekto ng southwest monsoon na habagat na hahatakin nito. So asahan natin yung mga kaulapan na ito na posibleng magtagal dito sa area ng Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan. Asahan natin na sa mga susunod na araw, mas marami pang lugar yung mga makakaranas ng pag-ulan, partikular na itong kanlurang bahagi ng Luzon. At sa kasalukuyan, wala pa nga nakataas sa wind signal and less likely maglandfall itong bagyo na ito, pero posibleng lumapit yung sentro nito sa may area ng extreme northern Luzon. So asahan natin, sa mga sunod na araw, posible po tayong mag-issue ng wind signal sa ilang bahagi ng Cagayan at ng Batanes. At sa kalagayan naman nating karagatan, wala ring gale warning ang nakataas sa kasalukuyan sa anumang seaboards, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat posible pa tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa ilang dagat baybay ng Hilagang Luzon dahil sa papalapit na bagyong Francisco. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamin Lagulat. Maraming salamat, Pag-asa weather specialist Dan Villamin.